ang Dr. Bombo program. Kini si Bombo Kevin na makig-uban kaninyo ngadto na sa alas 3:30 ang takna sa hapon mga kabombo tuoda diri sa ato ang Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. One night allowance, this Christmas we share. Kaadlaw na lamang mga kabombo, adisir nato sa ulugon ang adlaw sa Kapaskuhan. 37 minutos na kalabay sa alas 2 ang takna sa hapon mga kabombo. Dita maglangay kay ato ga makauban sa pagkakaroon mga kabombo si Dr. Christian Emmanuel Marbella Fontanilla mga kabombo sa iskutanan nato karon aning knee replacement surgery mga kabombo o kanang pag-opera diha sa ato ag mga tuhod mga kabombo. Si Dr. Christian Emmanuel Fontanilla, mga kabombo, is kuani sa orthopedic di ba? Nabay kani ang kinsa ka nga mga individual mostly mga kabombo ang gapailawom ni ini ang kini ang operation mga kabombo. So ang kuan baka okay na baka po ang presyuhan ani diri sa ato mga kabombo sa dakbayan sa Butuan si Dr. Christian Emmanuel Fontanilla. Doc, mayong hapon kanimo, Doc. Hello, mayong hapon sa tanan. Thank you for having me here today po. So Doc, atong sayron unsa may unsa may mga paghisgot ani nimo regarding na ining knee replacement surgery po, Doc? If okay, sir, could I screen share? I have a Yes, few Doc. slides lang to discuss the topic. Send request ra ako to allow screen sharing. There. Matanaw mo, sir? Yes, Doc, makita na, Doc. Okay. Okay, so good afternoon once again to everyone. Sorry, I just have to give a brief disclaimer dahil gamay ra kasabot ko na Bisaya, so I may have to interject some English or Tagalog every Yes, Doc. now and then to relay what I need to say. But yes, ang atong topic karon ay ang knee replacement surgery. Pero ipa-simplify ko ra para makasabot ng tanan na atong mga viewers karon. So ang atong i-discuss ba sa knee replacement surgery, so primero ay unsa man ang atong knee replacement surgery at kinsa ang kailangan ng knee replacement surgery. So kaubad na sa kanang pangutana ay ngano man kailangan ng knee replacement surgery at kanus ito kailangan gawin. And probably most important for our viewers is kumusta ang atong mga pasyente pagkahuman nitong surgery. So we begin with our first question kung unsa man ang knee replacement. So basically, this is the medical term among doctors. It's what we call total knee arthroplasty. So let's break it down. So total knee because this is a diagram of our knee, no? So sa taas na ata atong bukog ng hita ang atong femur na tinatawag. Sa ubos ang atong tibia ang bukog ng atong binti. And then in the middle is our kneecap, ang atong kitawag na patella. So when we say total knee, that means ang bukog sa taas o ang bukog sa ubos ay kauban sa atong operasyon. And then unsa man kanang arthroplasty. So arthroplasty is basically synonymous to replacement. So here's a short video lang to show what that means. So basically in total knee arthroplasty or knee replacement surgery, pag naana naguba na parte ng atong bukog sa tuhod, basically tantangod ang parte na naguba na and then paliton no bakal. So as we can see in our video. So this way mamenos ang sakit ng tuhod and ang pasyente makalihok again, makalakaw man, makatindog ng way problema. So next is kinsa man ang kailangan mag-undergo ng knee replacement. So like I mentioned earlier, so kaapil na sa kanang pangutana ay
kung ngano man kailangan ang knee replacement o kanus aman ito kailangan gawin. So the very simplified answer to this is knee replacement is needed by patients who have severe arthritis. So unsa man ka ng severe arthritis. So basically, pag naa ka mga sakit-sakit sa imong mga lutahan, particularly sa tuhod as our topic for today, so muadto ka sa imong doktor, ang imong doktor mag-istoryahan sa imo, i-inspect ang mga tana sa imo kung kanusa mo primero na bati ang sakit sa tuhod, gilihok-lihok niya ang imong tuhod, and most likely gipa-x-ray ka for screening. So with all this information gathered, the doctor may be able to derive na what you have would be a severe form of arthritis. So not necessarily na if you have knee pain, arthritis na niya ang atong problema. Daghan man ang mga possible na diagnosis. But today we will focus on this particular problem which would warrant our knee replacement, a severe arthritis. But arthritis has multiple forms ba? So mag-start ta on our leftmost part sa screen, no, which is our normal na tuhod. So like I mentioned earlier, ang atong tuhod naaman siya daghan na mga bukog. So naata bukog sa taas ang atong femur, bukog sa ubos ang atong tibia, and then both will be involved in this surgery. So pag normal ang atong tuhod, basically, smooth siya sa x-ray, so maayo man, naa pa siya espasyo sa pagitan ng kanang duha na bukog, wa man siya hubag, wahupong, malihok pa ng pasyente fully, no? So madiretso niya, mapikot niya, way sakit pag gitindog gilakaw. In the middle of the diagram, we have the most common form of arthritis that would warrant a knee replacement, which would be the degenerative osteoarthritis. So expected man, syempre sa atong tanan na as we get older, mag-degenerate or mag-degrade ang atong katawan. So same as with other parts of the body, ang atong tuhod, no? Especially if very active ka nung bata na athlete and then manual or physical ang imong work when you were an adult. So mas paspas mapudpod ang imong tuhod. So as we can see in this diagram, what that would look like on an x-ray would be ang smooth na tuhod, dili na siya smooth, na siya murag mga tusok-tusok ba ang atong gitawag na osteophytes, and then magmenos ang espasyo sa sulod ng atong tuhod, mahubag gamay, no? Mapudpod ang cartilage. Kanang cartilage is murag ovary ng atong bukog sa sulod ng ating tuhod. So, dili siya exactly matanaw ba sa x-ray, pero pag naa na problema sa bukog, most likely it infers that napudpod na jud ang atong cartilage, which is the ovary niya. And then, dili na malihok ng pasyente fully, masakit na, lisod na, gitulod, gilakaw, no? Next, we have another common form of arthritis, which is the rheumatoid arthritis on the rightmost picture of the rightmost area of the diagram. So sa Filipino, we call any form of arthritis as rheuma, but rheumatoid arthritis is different, Jude. So when you say rheumatoid arthritis, it's an autoimmune systemic disease. So what does that mean? So unsa man ni? That means ang katawan nimo naa siya sakit na gi-atake niya, unfortunately, ang sarili nimong katawan. And unfortunately, one of these would be ang imong mga lutahan. So like ang atong tuhod, makaon ba ng imong sariling katawan ang tuhod. So swelling ka sa knee, so maghubog siya. And then sa x-ray, murag manipis ang itsura ng atong mga bukog, mulag dili siya tignan sa x-ray, dili siya white, more of light gray to black na siya. And then similarly, dili na siya smooth, and then magmenos ang space. So these are both two types of arthritis that we see, but there are other indications for knee replacement. So we move on to these other indications. So next, another common thing we hear among our patients would be gouty arthritis, ang gout, no? So pag naata mga pasyente na dili controlled ang uric acid sa dugo, hyperuricemia, mataas kaayo ang uric acid sa laboratorio, dili maayo ang dieta, dili nagsunod sa doktor sa kanyang mga tambal, mga maintenance ba. So kanang mga uric acid na sa dugo-tugo, magsulod man sila sa atong mga kalutahan, and then mag-form sila ng mga crystals like sa atong tuhod, and then kanang crystals, makaon niya, mapudpud ba niya ang atong mga bukog ug ang balot ng atong tuhod, ang capsule ug synovium ang tawag. So that will eventually slowly eat away at our joint, at our knee, and cause the gouty arthritis. So next diagram we have would be post-traumatic arthritis. So basically this means nagka-aksidente ka before, and then either because dili ka nakaadto sa doktor, so dili na gamot ng maayo ang imong aksidente, or nagamot man siya pero severe kaayo ng imong aksidente, so naa mga lingering na problems, and eventually this will cause arthritis. So this can be bali sa bukog, as we can see in the middle,
or kahit dili bali sa bukog na punit ang litid or sa atong mga laman sa sulod ng tuhod. So either of these, whether ma-operahan siya or ma-address ng doctor in time or not, if very severe ang trauma or injury from an accident prior, within the next few years, unfortunately, it could develop to arthritis. And if it becomes severe enough, would warrant knee replacement as well. Then we have ang tumor or basically bukol. So pag naka-cancer, kahit di man cancer, basta nakabukol and then mag-migrate siya or mag-affect sa imong tuhod, no? Pag makaon ng bukol ang imong tuhod, masira niya. So similarly, pag nagubak ba ang tuhod, it would be similar to our severe arthritis and would warrant knee replacement as well. In the middle, we have osteonecrosis or basically pagkalagom ng atong bukog. Ang most common cause would be chronic steroid use. So steroid kasi sometimes it's a maintenance for some patients, no? Sometimes it's used as a pain reliever, but unfortunately, it has side effects pagdugay man siya gitake ng atong mga pasyente. And one of these is malagumba ang atong mga bukog. So as we see in the picture, dun sa left side of the middle picture, murag very white siya, and na siya murag na buslot na no, sa taas ba. No? So that's how it looks like pag na-compromise ang blood supply and then mabulok ang atong bukog sa tuhod. And finally, another indication we have, so on the right is infection. So kanang infection, dili sabihin pag mag-infection ang imong tuhod, mag-undergo ka ng replacement, dili. What I mean is, pag ang infection is severe kaayo, makaon niya ang imong mga bukog sa tuhod o mga laman sa imong tuhod. And then once malimpyo na matantang tanan na mga nana o mga mikrobyo, and then sure na tanan limpyo kaayo ang atong tuhod, if way matira na maayo na bukog, like we see in this x-ray in this image on the right, it would warrant, unfortunately, knee replacement kasi nagubak na kaayo ang atong tuhod. Pero before we put any form of implant or bakal, so as shown in the video earlier, no, bakal no ang atong gibutang. So dili pwede ta magbutang ng bakal or implant sa pasyente na dili ta sure na wa na infection. So dapat sure ta na wa na natira na infection before ta pwede mag-undergo ng knee replacement for these kinds of cases. So next, so kumusta man ang atong mga pasyente pagkahuman ng kanilang knee replacement surgery? So I think the best ones to be able to answer this question would be the patients who underwent the procedures themselves. So I'll show a few sample cases and how the surgery has positively impacted their outcomes, their day-to-day activities. So here we have an example. We have a 62-year-old female na housewife na naa siya degenerative osteoarthritis, ang akong first example earlier, no? So evident man sa atong picture on the left na dili siya diretso magtindog, no? Naka-piko pasulod ang kanyang tuhod, and then similarly we see the same sa kanyang x-ray on the right, no? Na like I said, dili na smooth ang mga bukog niya, nagmenos na ang space sa pagitan ng duha ka bukog ng tuhod, and then dili niya na malihok ng maayo, dili niya na mapiko fully, dili madiretso fully, and then lisod man og kapoy kapag ganyang gilakaw or gitindog. So for these cases, I just want to emphasize no na yes, it's a senior citizen, na yes, nabalay ra siya most of the time, but that doesn't mean na we should just accept na okay, normal ra na kapoy na, dili na siya makalakaw, dili na siya makagawas ng balay. No man. So just because matanda na, no, we should remember na age is just a number. So just because matanda na, dili normal oy na dili na makalakaw or lisod na maggawas-gawas ng balay ang atong mga lolo o lola. Naman ta mga lolo o lola pa na maka-ballroom, maka-zumba, maka-cruise-cruise ba? So if ang atong mga kauban sa balay ay lisod na sa paglakaw, paglihok ng kanilang tuhod, that means na a problema. And need ka mag-adto sa atong mga doktor para matabangan ba ang kanilang problema. So for this patient, so after she underwent the knee replacement surgery, so we can see na diretso na ang kanyang tindog, so straight na, as we can see sa picture on the left. So this is 2 days after the surgery para. So immediately after the surgery, before i-discharge pa man, ang mga patients like this, pwede na sila maglakaw, pwede nila gamiton immediately ang kanilang bago na bakal as long as may komplikasyon or bago na problem na natanaw during the surgery. So for her maayo man, so we can see on the x-rays on the right what this would look like after she undergoes the procedure. So natantang na ka ng mga problematic na parte ng bukog, so naa na space sa pagitan ng duha ka bukog, and naa na ta bakal. So that's the white part, no? That's the
the implant for this patient. So maayo na siya makalakaw o makalihok once again. Next case, we have a younger patient. So a 35-year-old female na cashier. Ang cashier man, dugay man sila nakatindog. Dili na uso sa mga cashier karon ng mga nakalingkod-lingkod, no? And usually, for these kinds of patients na on the younger side, their problem is systemic. So like I mentioned earlier, no, na naa sila, sakit ba sa katawan? Dili siya from wear and tear la, like sa atong mga lolo o lola. So for her, unfortunately, she has rheumatoid arthritis. So naa siya autoimmune disease, ang sarili niyang katawan, nagsira ba sa kanyang tuhod. So as I mentioned, this would look like naa siya hubag. So as you can see on the picture on the left, so hubag kaayo, no, ang kanyang tuhod, as opposed to the previous picture ng lola na naapat ang mga normal lines of wrinkles ng tuhod sa kanya, wa na smooth siya, hubag ba siya kaayo. On the x-ray, so wa na space, nagdikit na ang bukog, some would call this kissing bones, no? So nagdikit na, dili na smooth ang atong mga bukog, and then murag, dili siya murag gahi tignan. So what I mean by that is, nawala na ang mga murag, mga white na areas ng bukog, it's all mostly just dark gray and almost black. So that means there's osteopenia, decrease ba ang density ng kanyang bukog. The image on the right is a bit explicit, no, sensitive na photo. So if we have viewers na ayaw makatanaw ng mga samad ba, they can look away for a few seconds, but I just want to show how this looks like during the surgery. So what rheumatoid arthritis would look like. No? So this is what it would look like. So napudpud na kaayo ang kanyang cartilage, ang covering ng bukog sa sulod ng tuhod. So if you can see yung mga white parts are supposed to be the cartilage, na nipis na kaayo, nagtanaw na ang mga red. So that's the part of the bone na, subchondral bone ang atong tawag. Dili na siya smooth, no, nagdikit na siya. And as you can see dun sa surrounding ng bone na siya murag shiny na parts. So those are the synovium o capsule, no? So they're inflamed, hubag ba? So that's what we usually see sa mga these kinds of diseases. So after the surgery, so we can see makatindog na siya, diretso na once again, as we can see sa picture on the left, of the x-ray on the middle. And then yung white, that's our buccal. So diretso na siya makatindog, na space once again. And then natantang na kanang mga abnormal parts ng kanyang tuhod. Another sensitive picture, the one on the right. So I just want to show what this implant, yung buccal ba, looks like sa sulod ng atong tuhod after the surgery. So this is what it looks like. So naa siya buccal, kanang shiny na part, sa taas o sa ubos. And then naata white na part. So this one is plastic polyethylene, no? Pero dili siya plastic like plastic bag ba. So gahi siya na plastic. So this para dili magpudpud, paspas magpudpud ang atong implant. So ang atong implant kasi dili siya forever, unfortunately. So just like normal na bukog, magpudpud man siya over time. Usually, ang lifespan of these implants, mga knee replacement, if swertihin ka mga 20 years. Pero if active ka or nakalain ng mga sakit, usually it would only last 10 to 15 years, then mapudpud siya, magsakit na, need na siya paliton. Pwede man paliton, no worries, no? Pero that's why, as much as we can, we avoid performing the surgery sa younger patients. Kasi for example, unless no choice na talaga, like this patient, unfortunately. Kasi for example, 40 years old ka, and then operahan ka. So 60, 80, if abutin ka pa ng 100, 3 times palito ng imong bakal. As opposed sa 60-year-old na 80 and then 100, so twice ra. No? Siyempre, lisod man sa pasyente na daghan man ang kanyang mga surgeries in the future. So if we can, we want to delay this surgery for mga arthritis patients. So we start first pa rin with conservative treatments, mga tambal ra, injection sa tuhod, physical therapy, and then last resort ang surgery. If dili na effective tanan na mga conservative, that's when we proceed with our knee replacement surgery. Next, we have an active male, so construction worker, so manual physical labor, no, 41 years old. So we had a combination of the two diagrams I showed earlier, post-traumatic and gouty arthritis. So what does this mean? So if you can see on the image on the left, so naapa siya scar, no, sa mud. So na-aksidente siya, this was 10 years before he underwent the procedure. Na-aksidente man siya sa motor. And then sa x-ray in the middle, it's not very evident, but you can see there's a crack sa likod ng kanyang bukog.
So naa siya ang gamay na bali ba sa kanyang bukog, and then on top of that, naa siya undiagnosed and untreated na hyperuricemia or chronic tophaceous gout na at this point, which means basically naa na siya mga tophi, kanang mga bilog-bilog na puti ba sa kanyang mga lutahan. So naa siya sa tiil, sa tainga, sa kamot, o sa tuhod, no? So naa siya gout ba, dili controlled ang kanyang uric acid. So these two problems caused him to have severe arthritis. So as we can see in the X-ray, once again, nagdikit na ang kanyang duha ka bukog and dili na sila straight basically. Dili na niya matindog. So actually this picture was taken while he was lying down, and then dili man kaniyang hubag. Nakapiko ni, that's why it looks swollen, no? Kasi he could no longer, dili na niya madiretso ang kanyang tuhod because of all of these problems sa kanyang tuhod. So once again, I'll show sensitive photos. So those who don't like looking mga samad body can look away for a few seconds. So during the surgery, this is basically what it looks like. So what you're looking at is yung atong bukog sa tuhod ba? Yung atong femur, ang bukog sa taas ng atong tuhod, no? And then naata mga crack-crack. So that's the post-traumatic arthritis. So nabiyak pa siya from the accident 10 years prior. Dili nakahilog ang cartilage, yung white, nag-yellowish na siya, no? And then kanang mga murag white powdery around the knee, so tuhod man no na atong naabri na. Kanang mga white powdery ba, those are the tophi from the gout, no? Mga uric acid na nag-aggregate sa sulod ng kanyang tuhod. So after malimpitanan, matantang ang mga abnormal na bukog ba, so makatindog na ang atong pasyente after the surgery. So diretso na ang kanyang pagtindog, makalakaw na siya. And then on the x-rays, we can see ma-straight na niya, and then natantang na ang abnormal na parts and napaliton na ng bakal, yung atong white sa atong x-rays. Next, we have a 55-year-old female na teacher man. So like I mentioned earlier, it would be similar to arthritis kapag naata bukol, or for this case, unfortunately, cancer sa atong tuhod. So as you can see on the leftmost picture, so dili na siya makatindog, dili na siya makalingkod ba kasi dako kaayo ng kanyang tuhod. So dili ni hupong bra, that's actually a bukol, kaya dako kaayo ng kanyang tuhod sa toba. And then on the x-ray, as you can see, nakaon na ng bukol ang kanyang bukog, no? Wala na ang kanyang bukog. And then the next image is the MRI ba in the middle. So dako man ang bukol, marag mga 10 by 10 cm, estimate roughly, no? So unfortunately, with this case, dili na masalba ang kanyang tuhod. So need na tantangon ang bukol ug kauban ang bukog. Kasi nakaon man ang bukol ang bukog na niya, no? So I'll show what this looks like. So medyo explicit photo again. So basically, after the mass or yung bukol na tantang na, so yung white part at the bottom of this picture, kani ang bukog niya sa tuhod. So nakaon na, nabalot na ba ng bukol ang bukog. So kailangan tantangon. And then after this, nagbutang ka ng bakal. So the patient was finally, once again, nakatindog na siya again. So siya nag-add ta ng mga assistive devices. So the black thing on her knee, that's a knee immobilizer. So at the start, so like I mentioned earlier, pwede na sila maglakaw-lakaw, gipig ko ang tuhod immediately after surgery, basta while lain ng mga problem. Pero for this one, syempre na siya bukol, so namayat na ba ang kanyang mga muscles. So she needs additional assistance. So naa siya knee immobilizer ka ng black surrounding her knee para mapiko niya og madiretso while still with support, and then naa siya saklay. Most of these cases actually dili man required ang crutches after the surgery, pero understandably mahadlok man sila gilakaw ang kanilang bago na opera, no? So if dili pa sila confident, pwede sila may assistive device para dili sila maaksidente. Pero ideally within 2 weeks dapat wa na sila crutches or walker, no? Dapat confident na sila enough to walk on their own as long as they follow ang mga exercises o therapy na atong ituro after the surgery. So the middle picture is the x-ray of this patient. So dako man ang kanyang bakal, kanang white, no? Kasi dako man ang atong natantang na bukog. So mas dako ang kanyang bakal na kinailangan. And then I'll show another explicit photo. So basically, what does this implant look like inside the knee? So kani. So basically similar sa atong mga previous pictures, mas dako ra ni kasi mas dako gihapon ang atong natantang na bakal. So mas special na implant na. Next, we have a 71-year-old female na retired nurse. Ang atong mga nurses ba, dugay man sila maglakaw-lakaw pag sila ay on duty.
This one was a case of osteonecrosis, or basically naglagom ang kanyang bukog. Unfortunately, she was on chronic steroid use. So like I mentioned earlier, one of the side effects ng steroid is makompromise niya ang blood supply pag dugay nimong gitake, and one of those sensitive to that ay ang atong bukog. So in the middle picture, ang atong x-ray, murag na crush ba ang kanyang bukog sa ubos ng tuhod kasi dugay man ng walang blood supply. That's why the picture on the left, as you can see, nakapiko ang kanyang tuhod, dili niya madiretso kasi as you can see on the x-ray, bawasan ba ang kanyang bukog sa ubos, na-crush siya, naguba. Next, I'll show another sensitive photo of what this looks like during the surgery. So basically, once again, we're looking at the knee. So ang kanyang tuhod, ang bukog niya sa taas ng tuhod, no? So as you can see, dili siya smooth. So ang mga parts ng bukog na na-crush ba, nagdikit siya sa bukog sa taas. And then a bit yellowish siya kasi compromised ang blood supply, dili siya smooth, no? Naa siya mga crack-crack na. That's why siya magsakit jud kasi magkiskisan ba ang bukog sa sulod ng tuhod. So that's what the patient feels. Pag naa sila severe arthritis, murag nagkikiskisan ang bukog sa sulod ng tuhod. So for this case, she also underwent knee replacement. So mas takong gamay compared sa earlier cases ng kanyang bakal kasi na-menos ang kanyang bukog sa ubos, no? Na-crush ba. So a bit longer, mas mataas ang kanyang kailangan. And then after the procedure, so there mas diretso na ang kanyang tiil sa waya. And then matindog na niya with na menos na ang sakit kasi dili na magkadikit ang kanyang bukog sa tuhod. I think this will be the last case. So we have a 52-year-old male nurse gihapon. So this one naman had tuberculous prostatic gene infection. So basically, nagka-infection, nagnana ang bakal niya from before. So if I remember correctly, this one also 10 years prior sa kanyang consultation, na-aksidente man siya sa motor and then nasimentohan ra. Dili nabalik ang bukog sa proper na posisyon, nasimentohan ra siya. So nung natantang na ang semento, ang kanyang bukog, nag-arthritis na ba? Kasi dili man sila pieced together properly. So nag-undergo siya ng knee replacement at the young age of 42 kasi naguba na ang kanyang tuhod from the accident. Unfortunately, nagka-TB siya. So TB is common man sa Philippines. Ang TB, dili ra siya sa baga. So pwede siya magkalat ba sa other parts of the body, especially pag dugay dili na treat ang TB. So for him, dili siya nag-ubo kaayo. That's why dili na-detect ang kanyang TB back then. So unfortunately, nagkalat ang kanyang TB, nagdikit sa kanyang bakal, sa kanyang knee replacement 10 years ago. Kasi ang bakal, dili man siya part ng atong body. So ang atang mga bacteria, magdikit siya sa bakal pag nakakalain ng mga infection. So nalusaw, nakaon ng nana ang bacteria ang bukog, kaya naglusen ang kanyang bakal. So the next picture I'll show will be another sensitive, a bit explicit na photo of what this looks like, no? So nalagom na ang kanyang bukog kasi nakaon na ng kanyang nana, no? That's why yellowish na siya and then murag nagmelt ang kanyang itsura, no? So that's what it usually looks like pag naata TB, murag nalulusaw ang itsura and then magdidikit siya. So this one kailangan malimpyo, make sure na way matira na nana, na infection, need matantang ang old niya na bakal. So the pictures on the left, so for these kinds of cases, usually we stage the procedure. That means more than one surgery siya. Dili pwede immediately gibutang ang bago na bakal kasi mag-otro ang pagnana. So dapat stage siya. Usually at least 6 weeks apart, roughly, no? So sa kanya, we had to put temporary na spacer. That's the white one that you see in the x-ray on the image on the left para dili ra mag-ikli ang kanyang tiil while he's recovering. And then thankfully, dili man otro ang infection. So if we look back at the picture previously, na siya murag mga buslot-buslot sa tuhod sa balat. So doon nagawas ang mga nana, murag mga 20 ml ang among natantang na nana from this patient. So thankfully, dili na otro, naghilom na tanan ng kanyang mga samad. And then once normal na tanan ng mga laboratorio, sure na tanan why infection. So he underwent again knee replacement. So unfortunately, mas dako ang kailangan tantangon na bukog kasi abnormal na kanang mga nalusaw na bukog ba. So similarly, mas dako jud ang kanyang bakal na atong gibutang. So this is what you see sa x-ray on our right. So thankfully this time the patient makatindog na siya. So previously dili siya makatindog. So this one naka-wheelchair ra siya.
kasi sakit man kaayo ug way connection ang kanyang hita sa binti kuno ba ng nana. So karon makatindog na siya, diretso na lakaw na siya, makalihok na sa kanyang tuhod. So with all these cases, I guess basically what I want to our viewers to take home ba is to not give up on our loved ones. So dili ibig sabihin porket senior na or usually sa balay ra, housewife ra, house husband ra, lolo lola na, does it mean we can just accept na dili na sila makalakaw-lakaw ba? Because dili man normal na dili sila makalihok-lihok. So naman ta mga lolo lola na makagawas pa ba ng balay, makasimba, makaadto ng bukid. So same with everyone. So if naa sila problem na dili sila makalakaw-lakaw o sakit kaayo pag kanilang gitulod ang kanilang tiil, that means naa problema. So need matabangan ba? So muadto kayo sa imong doktor para ma-check. And if it is severe arthritis, dili man diretsyo mag-opera. So mag-try muna ta ng mga conservative, mga tambal, injection, therapy, pag dili na effective tanan, and then that's when we go to our last resort, which is the knee surgery. And yes, there may be complications in the future as we saw in our last case, pero it doesn't mean na why hope na. So napamanta, pwedeng gibutang na bago na bakal, pwede pa man siya maoperahan so that our loved ones ba makalakaw once again. And that's the end of my presentation. Thank you. Doc, na lang ko ikon, di ba kung ilang gikagulan is complication or risk ba? We all know last time nag-talk about na pud mi diri as with gikan sa ACE medical gihapon nga dili raman diha ra gyud taman ba Doc, diha ra pag human maoperahan wala na dayon. Naa pag gihapon sila'y buhaton nga mga pamaagi para mag-take care nining gipang tao diha karon sa ilang mga tuhod, Doc. Yes. So right after the surgery, we advise them not to immediately use the newly operated knee. Pero yes, we will give mga instructions ba kung proper exercises, proper therapy, ug mga tambal if needed. So I think the last topic was osteoporosis, no? Yeah. So if usually mga elderly need na nila na mga tambal para sa mga bukbog, so we would also give that, mga tambal sa mga sa kanilang mga dugo, no? And then before the procedure also, dili man ta pwede mag-opera ra na white clearance. So kailangan nilang clearance. That means dapat okay ta na ng mga laboratorio, ma-okay ta na why possible complications sa surgery, ma-minimize ang risk pa. And if ever naaman sila lain na mga sakit, so dapat ready ta when we perform the surgery so that even after surgery, maayo ang kanilang prognosis, maka-back to normal function. Laban na tong katong isa sa mga naatiman katong 10 years nga natauran na siya, nag-complicate. Kuan gyud dapat gyud siguro naa gyud permanente ang pagdangup ba, pagduol, pagpa-check up permanente, especially kung dunan na tay angayan gyud ipa-check up sa atong lawas, Doc, para dili na pud tantong magastuhan, di ba, kung buto naon, Doc. Yes, the earlier na magkonsulta, the better. So don't let it get worse ba. And then, even these kinds of procedures, I know they look very technical ba, mga bakal, etc. No? Pero actually, all of this, kaya man natin gawin diri sa Butuan para dili na kailangan ng patient mo larga ba mo adto sa Cebu, Manila. So all of this, kaya man natin gawin dire para mas convenient din sa atong mga pasyente. Ang kuan lang, Doc, kanang sa normal ra gyud ba, kanang gamay ra gyud kay nga dili kayo grabe nga mga operation like sa mga pinakauna nato nga gipakita. Kung sa presyo, kaya ra gyud pud ba o covered ba ni sa mga insurance mostly? For the implants, unfortunately, ang implant per se kanang bakal, dili siya usually covered ng insurance. Okay. But pwede man siya pwede man ta mangayon ng tabang ba sa mga social service. So pwede siya guarantee letter from the office of kung sino man, mayor, congressman, governor, vice president, president, DSWD, PCSO kung naa pa, no, malasakit. So pwede jud. Unfortunately, probably we're all familiar na dili man 100% ang coverage ng atong mga social services, no? Pero at least mamenos man ang atong gastusin. So pwede man sila sa mga these kinds of financial assistance. Pwede ka baylo, Doc, oy, ang kaginhawaan ba? Yung ginhawa gani nga nagabuhi ka, you are living nindot imuhang lihok, dili taon sige kag antos, or you just take medicines nga maingon po nato makadaot po sa atong lawas, di ba?
Yes, kasi sometimes nga ang tendency nating mga Filipinos, all of us no usually matiisin man ta. Yeah. And then sometimes we think na lola na yan, lolo na, tanda na. So normal ra na dili sila makalakaw-lakaw kaayo na naan na mga sakit-sakit. Dili man normal. Uy, that means naa sila problema. So hopefully better. What if for example, ang imong 60-year-old na lola, sakit ng kanyang tuhod, what if umabot pa siya ng 80, 90 Yeah. years old? Kawawa man na 20, 30 years of her life in pain siya. Oo, mo gyud akong gyud na una. So at least, 'di ba? Pero ang duration sa normal lang karon dili kayo grabe nga situation, doc. Mga pila ka oras ang duration sa operation? Usually average time is 2 hours, no? Okay. Plus or minus 1 hour siguro, depende how complicated the case is. Pero average time is mga 2 to 3 hours, 2 to 4. Oo. Pero nakuan ko katong isa katong nay tumor, no. Mapiko pagidok ang iyahang tuhod adto. Katong gikuhaan naman ginatuog sa ibabaw nga parte, di ba? Mapiko gid siya as in normal jud, doc. Yes, so that's the advantage ng atong bakal, no, na mapiko niya fully man. So all of that, i-test siya during the surgery, and then after, ang important ra, ma-regain ng patient ang strength ng kanyang muscle back. No, that's why important ang exercise o therapy after the surgery para mabalik ang kanyang normal function. Pero yes, ang target natin as much as possible is mapiko niya fully, madiretso o mapiko all the way. Kanindot, no, nga kuan. Pero dugay na gid ni doc diri sa ato nga naga-perform na putag knee surgery diri sa ato sa Butuan, especially kanyo sa ACE. Is bago ra ba, pero diri sa Butuan na amanta, so Yeah. diri man po ang only doctor diri sa Butuan, so all of us no kaya man kaning mga orthopedic na procedures including kaning knee replacement. So even before, yes, available man kanang services diri sa Butuan. Sige. So, Doc, daghan kayong salamat, Doc, ha. Basi na kay kini ang panapos pamahayag pahimangno sa ato aga mga listeners, viewers karon sa Bombo Radio, Doc. Thank you also everyone, and thank you for having me. Sige, Doc, salamat kay Doc og maayong hapon kanimo og kaninyo da sa ACE Medical Hospital, Doc. May hapon. 13 minutos na nakalabay mga kabombo sa alas 3 ang takna sa hapon. Paminahon sa nato ni mga importanteng mga pahinumdum. Ito mga individual nga magtrabaho tibuok adlaw. Ang mga domestic animal sama sa iro o iring dakog tabang gawas nga banday kini sa panimalay makahupayo sab kini sa stress, pero pipila sa mao mga mananap ang biktima sa pagpangabuso, ang pagpasagad sa binang hayop usa kini ka krimen sa nasod. Daghang porma sa animal cruelty ang gitawag nga animal abuse. Sakit pa man ang dungon nga taliwa sa inosente sa dagway sa iro o iring, aduna jud mga tawo nga walay kaluoy, gaan kay kamot sa pagbunal og sipa sa maong mga mananap. Ato inumduman nga mga hayop walay tingog, busa dili makapangayo og tabang, dili sila makahangyo og kagawasan, dili makapangayo og proteksyon, busa kita angay nga mahimong mananayon. Ani ang mga tips para sa luwas nga pagmaneho sa panahon sa tingulan. Una, ipabilin ang igwa-igong distansya sa mga sakyanan nga naguna kanimo. Ikaduha, pagbaton og wiper nga naa sa mayong kondisyon tungod kay mao kini ang maghatag og visibility sa dalan nga imong agian. Ikatulo, kinahanglan nga ang mga ligid sa imong sakyanan baga pa og spike o gusto nga paghanay aron malikayan ang disgrasya. Ikaupat, kinahanglan nga imong sakyanan dunay mayong preno aron malikayan ang disgrasya. Kini nga tips hatod kaninyo sa DXBR Bombo Radio Butuan. Basta Radio, Bombo! Mga tips alang sa kaamguhan sa kaluwasan sa motorsiklo. Una, ayaw hunahuna nga ang mga driver nga nagsunod og imong makasugat makakita nimo. Ikaduha, magbinantayon pag-ayo kung magpadagan sa mga lugar nga dunay konstruksyon. Ikatulo, likayi ang pagbiyahe kung dili maayo ang lakat sa panahon. Ikaapat, ibutang ang imong kaugalingon gikan sa blind spot sa driver. Ikalima, gamita ang imong headlight sa gabi o pagsulob og reflective tape. Ikaunom, minusi ang ikusgon sa imong pagpadagan. Ikapito, pag-amping pag-ayo samtang anaa sa mga intersections. Ikawalo, susiha ang mga blind spots sa dili pa mobalhin sa pikas lane.
Tulo ka lakang aron mokunhod ang imong timbang. Ang pagpakunhod sa timbang dili tubag sa matag problema sa kahimsog. Adunay mga tips nga makatabang kanimo nga luwas nga mokunhod ang imong timbang. Una, undangi ang pagkaon og mga refined carbs. Ikaduha, kaon og protina og utanona. Ikatulo, pag-ehersesyo. Kini nga tips hatod kaninyo sa DXBR Bombo Radio Butuana. Basta Radio Bombo! Mga benepisyo sa panglawas nga makuha sa prutas ug dahon sa bayabas. Una, mahimong makatabang sa pag-ubos sa sugar level sa dugo. Ikaduha, makatabang sa pagpalig-on sa kahimsog sa kasing-kasing. Ikatulo, mahimong makatabang sa paghupay sa sakit nga mga simptomas sa pagregla. Ikaapat, makatabang sa pagpalambo sa imong digestive system. Ikalima, makatabang kini pagpakunhod sa timbang. Ikaanom, aduna kini anti-cancer benefits. Ikapito, mahimong makatabang sa pag-uswag sa imong immunity. Katapusan, ang pagkaon og bayabas makatabang nga mahamis ang imong kutis. Mag-Forest kontra Dinggi. Search and destroy breeding places. Pangitaa o wagtanga ang luganan sa lamok. Sama sa mga flower base. Ligid nga wala nagigamit o mintinahon ang kahinlo sa sulod o gawas sa panimalay. Secure self-protection. Pagpanalipod sa imong kaugalingon. Sama sa paggamit og mosquito. Ta diri sa atong pagpanaguban sa tuag tulumanon mga kabombo. So diri sa ta mga kabombo kay pahibalo sa tanan nga ang STL or Small Town Lottery nga under sa PCSO or Philippine Charity Sweepstakes Office. Aduna nay bag-o nga authorized agent corporation dinhi sa Butuan City o Agusan del Norte. Kini mao ang Antiguas Gaming Corporation. Gipahimangnuan ang tanan nga adto lang mutaya sa legal nga STL outlet. Para sa dugang impormasyon, bisita lang sa PCSO office nga anaa nahimutang sa basement sa Butuan City Hall. Resulta mga kabombo sa alas 3 ang takna sa hapon sa STL mga kabombo 696. Now, dirita mga kabombo sa dugang panato nga panaghisgot now at least mga kabombo tanahan ka kutlo kamo mga kabombo o pagtulunan labi na sa paghisgot ni Dr. Christian Emmanuel Fontanilla mga kabombo regarding na ni anang knee replacement surgery kay kung inyo pala magid makita mga kabombo aga mga hulagway kaganina katunay mga mangbawog na ang mga tiil mga kabombo nangahiwi na. So, kini siya, mga kabombo, ang tuhod ba, na kini siya maoy magamit, mga kabombo, para pod nga maminus-minusan po ng kasakit. O, di pod magtakilid taon, mga kabombo, musik sa mga tiguwang, ba na nato makita, no? Mga kabombo. So, naa siya ay paghatag o ingon ta kahupayan, mga kabombo, sa osteonecrosis, sa osteoarthritis, sa rheumatoid arthritis, mga kabombo, o kanang disgrasya kadiha, na-dislocate baka na or nabuak, mga kabombo, ang imuhag tuhod. So, kani siya ag paggagamiton. Mga kabombo nga treatment. Paghatag, mga kabombo, o kini ag pagtambal, niya naga mga problema nato des tuhod nya gani mga kabombo ang cartilage ramang gani yang gihulipan ana gibutangan mga kabombo og metal og ingumang plastic unya kung naon kung mulast pa na mga kabombo mulungtad pa nag 10 to 20 years bintaha na lang mga kabombo kontra sa ang uban baya magsigi og inom og tambal mga kabombo kanang pampawala sa sakit, painkillers nga mayon ta makadaot pud ba na mga kabombo. Then kung can afford ani mga kabombo nga presyuhan, istoryahon pagayo ang doktor ninyo, pangitaag paagi diha mga kabombo kog unsay angayan dapat buhaton mo gani giingon nga padaganan magina siguro padaganan maginag test mga kabombo. Hantod nga makahatag sila og angayan og dapat ninyo nga
pagabuhaton, di ba? Unya sa rehabilitation, mo nagiingon lagi mga kabombo nga unsa may pulos kog magpatambal ka niini, unya mo ra gihapon abusado ka gihapon sa imong lawas kay moingon ra ka nga abi pa lang watay kwarta bombo kebis. Pwede good. Pero at least mga kabombo, dili masayang ang kini ang pagpaningkamot kay imo na pong dungagan lagi og kini ang damage mga kabombo. So kini nga surgery makahatag gid og pagtagad kana makawala mga kabombo sa sakit sa tuhod, di ba? Kay ang imuhang tuhod mga kabombo maka trabaho na gid og sakto. Nya kung labi na kung overweight siguro no kamo magina mag-aras sa mga kabombo sa ato ang lawas kanag atong tuhod mga kabombo. So pagbalhin, pag-replace, pagbaylo ni ana og metal and plastic mo nagingon hatagan na dayon ka mga kabombo og mag-therapy na gidayon oy mga kabombo. So artificial na guna siya nga labaw na kog dako ang napahak da mga kabombo sa imong bukog. Artificial na siya nga joints mga kabombo. Nya mas maayo gani daw kung diri na ka sa later medyo tiguang-tiguang na ingon pa ni Doc, depende mga kabombo sa ilang pag-assister sa inyo ha. So ang timbang, ang edad, ang unsa ba, ang activity level unsa man imong trabaho. Kung cashier ka nga sige tindog, delikado. Kung nurses sige na nagpaso-paso, doctors apil gihapon siguro mga kabombo, di ba? So, size nimo, kadako nimo, and kini pong overall health yun. Kay basin doon na pa kay lain nga mga gibati, mga kabombo sa imuhang lawas. Luoy pud ba kayo ang dili, ang kaman na mag-antos ani, maglisod og lakaw, o musaka og hagdanan, nabisan pag-unsa kanindot imong balay, pila, 3 andanas, 2 andanas, nya, ang imuha ding tuhod, lisod na kaayo. So, saan papagsak ka, mga kabombo, or even pagtindog gikan sa bangko, mga kabombo. So, i-replace na siya. Ila na mga kabombo nga kiniaga paningkamutan. Nga, para gid pod, mga kabombo, mo arang-arang. So, kung na mga risgo na siya, matanawan naman na sa ato ang mga doctors. Ilan naman na mga kabombo i-tests. Katugan ni uban ay tumor. Ang isa na ay tuberculosis. So, nana na mga kabombo sa ginapa-consider. So, prepare na yun. Dili na dahin ka na. Recovery stage, mga kabombo. Dili ka pwede good na imo ng barabarahon. Although pwede na dahin ka nila palakpon. Gina-discourage pa magamit mga kabombo o ka ng crutches or walkers to assist pero ang uban mabalak ka pabaya mga kabombo mubati pabaya og kaguol so normal gina siya mga kabombo so importante pinaka-importante kung nagibati da sa tuhod magpa-check sa doktor unya kung human diha magpa-opera gyud ka pag human po ni ana magpa-check gyapon sa doktor mga kabombo kay aron nga ma-supervise ka before, during, o after mga kabombo sa imuhang surgery. Dili sa Pilipinas, matud pa mga kabombo mga kuan daw. Base sa data, no? Napadaw gihapon mga kabombo sa mga pila mga 70,000 ka mga tao mga kabombo ang bati niini or kana bang sulay mga kabombo nga magpailawom sa knee surgery. So depende na mga kabombo kung asa ka dapita kay Dres Butuan City duna naman pod niini mga kabombo. So medyo hagipot na gid pod mga kabombo atong Ang oras
Seek early consultation. Magpakonsulta og sayo. Kung gilantan sulod na sa duha ka adlaw, say yes to fogging during pandemic. Hinumdumi, kung walay lamok, walay dinggi. Usa ka minungdanong pahinumdom gikan sa Bombo Radio Butuan. Basta Radio, Bombo! Mga tips alang sa paggamit sa computer. Una, maglingkod sa hustong postura aron dili magyukob. Ikaduha, ilayo ang mata sa computer aron malikayan ang radiation. Ikatulo, dili ibutang ang mga butang nga posibleng mayabo aron malikayan nga mabasa ang computer. Ikaupat, kanunay nga limpyuhan sa abog ang keyboard ug screen sa computer aron malikayan ang pagadaot niini. Ikalima, palungon sa hustong paagi ang computer o kuhaon sa saksakan kung dili na kini gamiton. Mga tips alang sa imong social media accounts. Una, pagmugna og mga lisod mamatikdan nga password.